Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Pag-uusapan natin yung isa sa mga pinaka-controversial na part ng construction o ng pakikipag-deal sa isang contractor. Ito yung pagbabayad ng down payment. Naku, maraming dyan, mga istorya ng kabiguan sa part na yan ng construction. Kapag binigay na yung down payment, nawawala na. So ngayon, i-discuss natin ano ba ang safe na amount ng down payment. Ano ba dapat yung may expect mo sa down payment na ibibigay mo sa yung contractor? At paano ba yan? Ano ba yung mga options? Pag-usapan natin. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Ang down payment na normal na binabayad sa isang contractor ay 20 to 30%. No? So, saan niya ginagamit yun? Yung 20 to 30% na down payment. So, example, ang kontrata nyo ay 5 milyon. So, yung 5 milyon na yun, ang ito-down payment mo sa kanya is between 20 to 30%. Depende sa pag-uusap nyo na nakasulat sa kontrata. So, let's say, 20% ng halaga na yun. No? So, yung 5 million times 20%, yun yung ibibigay mo sa kanya as down payment. So, ano yun? Ano yung mga saklaw na-expect mo na i-deliver niya sa down payment na yon? Normally, no? Yung down payment na yon ay ginagamit niya sa mga documentations, no? Yung pagbabayad sa plans ng nagagawin ng mga professionals, no? Kaya ng arkitekto, yung mga engineers, etc. Tapos yung mga permits, no? Ano ba yung mga permits na yan? No? Karaniwan, siyempre building permit, yung mga permit sa mga subdivision, etc. Yung minsan, yung bond, nasama rin doon. Pero depende sa usapan ninyo. Ano pa? Yung mga gagamitin niya sa mobilization. O ibig sabihin, yung para makagalaw siya, para makabili siya ng mga initial na materyales, no? Tapos, makagawa siya ng temporary facilities niya, no? Magparating siya doon ng mga tao, magbigay siya ng initial na pasahod niya doon sa mga tao na yon na may involved doon sa project. So, yan yung iba't ibang mga mararating ng 20 to 30% na down payment. Ngayon, may iba't ibang mga diskarte yung mga contractor tungkol dyan sa down payment na yan. So, may mga iba-ibang paraan ng paniningil ang mga contractor. Pero normally, ang universal na tinatanggap na paraan ng paniningil ay progress billing. Yung progress billing, ibig sabihin, kung ano yung nagawa, yun yung babayaran. Kaya nga progress no? So, pwedeng ang mga contractor may milestones na ibibigay sa'yo. No? So, sa point na to, ano yung milestone? No? After a few weeks or months, ano yung matatapos nila? Tapos, sisingilin nila sa iyo yung nagawa nila. No? At yung down payment, no? Minsan, no? Ang ginagawa sa down payment ay nagsiserve as a deposit. No? So, may tinatawag tayo na traditional na progress billing. Ano ba yung traditional na progress billing? So, kung nagbayad ka, example, ito yung i-diagram natin. Ito yung budget.
Sorry. Uubusan na yata ng ink yung ano natin. Nababasa niyo pa ba? Bawa, ito yung budget. Ito naman yung progress. So, i-illustrate natin. No? So, example, yan yung diagram, na bar diagram ng project mo. So, una, nagbigay ka ng 30%. Let's say, ito yung 30% ng kabuang budget. So, imagine, itong tatlong bar na to, yan yung project, at ito naman yung budget for the project. So, equal yan. No? Kasi kung ano yung budget, yun din yung project. Tama? Tama. So, example, nagbayad ka ng 30%. So, dapat, pagdating ng 30% sa completion niya, sa progress, ito rin yung 30% na completed niya. Ibig sabihin, quits na kayo. Yung binigay mong pera ay nagamit na niya. So, ibig sabihin, sisingil na ngayon si contractor. Kasi nag-progress na siya. So, magkakaroon siya ng billing sa'yo. Progress billing. So, sa normal na progress billing, inuunahan ni contractor yung progress na yan. So, halimbawa, nakuha niya na yung 30% ng pera, tapos yung progress umabot na rin ng 30%, kailangan umextra pa siya. No? Halimbawa, umabot pa siya ng, let's say, 40% yung progress niya. So, 40% ng progress niya, ima-minus yung 30% ng ibinayad mong down payment, sisingil siya ngayon ng 10%. So, yan yung ibabayad mo sa kanya. So, example, yun nga, yung 5 million yung budget nyo, binayad mo sa kanya yung 30%. So, naabot niya yung 40%. So, magbabayad ka ng 10%, which is, example na yon 500,000. Tama? Tama. Okay. So, yan yung una. No? Yung traditional na progress billing. So, ano pa yung isa pa na karaniwan no? na ginagamit ng mga contractor? Ito naman yung tinatawag na progress billing na mayroong recoupment. Recoupment of the down payment. Yan. Ito yung sinasabi natin kanina, parang deposit mo. So, sa traditional, kanina i-discuss natin, uunahan niya yung progress. Ibig sabihin, mamumuhunan siya. No? Mag-aabono siya. Unahan niya yung binayad niya. Binayad mo sa kanya na percentage ng budget ng project, which is yung down payment niya. Dito naman sa recoupment of the down payment, ibig sabihin, nire-recoup. Pag sinabing nire-recoup, binabalik yung down payment. Paano gumagana yun? Okay. Example, no? Ito na ngayon yung pa rin, no? Same diagram. Progress, budget. Nagbigay ka ng 30% na down payment. Tapos naabot niya rin yung 30% na progress. Maniningil na ba siya? Oo, maniningil na siya kung ito ang inyong arrangement, yung with recoupment. Pero, sa recoupment of the down payment, yung progress na 30% ay ima-minus no, doon sa down payment amount. Nakuha nyo ba yun? Ulitin natin. No? Yung 30% na progress ay ima-minus, i-recoup doon sa progress. Let's say, yung example lang to. Example, yung binayaran mo ay 2 million as the down payment.
2 million na ba yan? Oh, yan. Yun, 2 million. 2 million yung down payment. Tapos, ang na-reach niya na progress, example lang, no? Example, yung amount ng progress niya ay 10%. Sabihin natin, 10% lang yung progress. And let's say, yung 10% na yon, ang equivalent na amount ay 1 million. So, paano gumagana yung recoupment sa down payment? So, sisingilin niya sa'yo yung progress niya na 10%, which is 1 million. Pero, yung down payment na binayad mo sa kanya ay babawasan mo rin ng 10%. So, meaning, 10% times 2 million. So, magkano yun? Tama ba? 200,000. Tama? Tama. So, yung 200,000 na yun, ibabawas doon sa sinisingil niya. So, ang sisingilin niya sa iyo ngayon ay 800,000. At habang lumalaki yung progress niya, lumalaki rin yung binabawas doon sa down payment. Kaya tinatawag siyang recoupment. Kasi binabalik niya sa'yo yung percentage ng natapos niya sa kanyang ginagawang project. So, kung i-drawing natin, babalikan natin yung illustration kanina. Kung ito si 30%, yan si 30%, na-reach niya naman yung illustration natin kanina, 10%. Pwede na siyang maningil dyan. So, itong 10% na to, sisingilin niya sa'yo kung magkano yung 10% na yan, ima-minus mo naman doon sa 30% na amount nung down payment na binayad mo sa kanya. So, kung babalikan natin yung illustration kanina, kung nagbigay ka ng down payment na 2 million, tapos naka-progress siya ng 10%, so ganun din yun, no? It's either 20 to 30%. Ano man yung napagkasunduan nyo. Bakit ginagawa itong recoupment? Ginagawa ito kasi yung contractor ayaw niyang mag-abono. Hindi siya mag-aabono. Kaya yung binayad mong down payment, yun yung deposit mo sa kanya. At every time na maniningil siya, every time na makaka-progress siya, babawasan yung down payment na binigay mo sa kanya. So, parang kung ito yung part na siningil niya sa'yo, every progress niya, babawasan niya. Hanggang sa matapos yung project. Kung naka 100% na siya, ibabawas yung 100% ng down payment. Ibig sabihin, kung 2 million din down payment mo sa kanya, pag natapos niya yung project ng 100% na, natapos niya na, yung sinisingil niya sa'yo na last na singil niya, ay babawasan mo ng 100% ng down payment. Yung example natin, 2 million. 2 million yung ibabawas doon sa sisingil niya. So, example, yung project nyo ay 8 million. So naging na tapos niya na. Sisingilin niya sa'yo 100%. Yung 8 million. Tapos yung down payment mo naman sa kanya ay 3 million. So, ang ibabayad mo sa kanya ay 5 million na lang. Malinaw ba? Siyempre, meron pang mga may mga retention na ibabawas din. Normally, ay mga 5 to 10% na binabalik mo sa kanya, ibabayad mo sa kanya after a certain period na napagkasunduan nyo. Let's say, 1 year after na natapos yung project. So, bakit mahalaga na naintindihan mo ito? Kasi,
yung pera na binayad mo, dapat meron talagang mararating, di ba? So, dapat malinaw na malinaw yan sa contract ninyo. Yung iba nga, pumapasok pa sa mga bonds, no? O kumukuha pa sila ng third party na magga-guarantee na yung kontrata nyo talagang matutupad. No? May mga surety bonds na tinatawag. So, nasa inyo yan. No? Depende sa tiwala mo doon sa contractor na kaharap mo. Pero mahalaga na alam mo kung saan makakarating yung unang-unang pera na ibabayad mo. No? At kapag doon sa unang-unang pera na binayad mo na yon, parang walang nararating. Pwede mo nang i-terminate yung kontrata nyo. Pwede ka nang mag-isip. Pwede mo namang i-terminate yung kontrata nyo pag hindi ka komportable. Either party pwedeng gawin yon para protektado kayo na matitiyak ng bawat isa na sumusunod kayo sa kung ano yung napag-usapan. No? Isipin mo, umpisa pa lang yan, no? Down payment pa lang. Kaya kung marami kasi akong napapakinggan o napapanood na nagbigay na sila ng pera, tapos wala na. Umalis na yung contractor o kaya naman, ang bagal-bagal ng progress. So, delikado yun. Okay, so sana natuto kayo. Medyo technical ba? Pasensya na, no? Pero pinaliwanag natin sa pinakapayak na paraan na pwede nyo maintindihan para magkaroon kayo ng knowledge at maprotektahan kayo kung papasok kayo sa isang construction contract. Okay, so maraming salamat po. Sana natuto kayo at meron kayong mahalagang aral na nakuha dito sa content natin ngayon. Ako po si Architect Ed. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye!